Iran, naglabas ng $30,000 na pabuya laban sa US soldiers. Sa gitna ng tumitinding tensyon, iniulat na may $30,000 na pabuya para sa sino mang makakahuli o makakapatay ng isang sundalong Amerikano. At doble pa umano ang halaga kung isang Iranian woman ang makakagawa nito. Naku po, mukhang lalo pang tumitindi ang galit at tensyon sa pagitan ng Tehran at Washington. Pero bakit naglabas ang Tehran ng ganitong pabuya? At ano ang ibig sabihin nito sa lumalaking komprontasyon ng Iran at US? Samantala, mga pasilidad ng UNRWA unti-unti na umanong inaangkin ng Jerusalem. Sa East Jerusalem, inaakusahan ng UNRWA ang Jerusalem Municipality na pumasok at nagsimulang magtrabaho sa mga dati nitong pasilidad, kabilang ang paaralan, health center at community office. Pero itinanggi ito ng munisipyo. Ano nga ba talaga ang nangyayari sa mga pasilidad ng UNRWA? Sa kabila nito, US direktang nakikipagnegosasyon sa Hamas. Itinutulak ng Trump administration ang bagong Gaza Peace Plan. Pero may malaking kondisyon ng Hamas bago ito magsimulang mag-disarm. Kailangan muna umanong mangako si Netanyahu na ipapatupad ang kasunduan. Aba, mukhang dito talaga nagkakabuhol ang usapan. Pero habang patuloy ang Israeli strike sa Gaza, may pag-asa pa kayang matapos ang deadlock sa pagitan ng Hamas at Israel? Kasabay nito, West Bank, pupuntahan mismo ng mga US officials. Inaasahang bibisita ang mga senior US officials sa Kusra para personal na makita ang sitwasyon matapos ang mga ulat ng karahasan at panggigipit ng Israeli settlers laban sa mga Palestinian. Mukhang seryoso na talaga ang concern ng Washington sa nangyayari sa ground. Pero ang mas nakakagulat, gusto rin ng Washington na sumama ang Israeli officials para makita mismo ang nangyayari sa ground. Kaya naman, huwag kang bibitiw bigla. Tumutok at alamin ang buong kwento sa likod ng mga pangyayaring ito. Ayon sa ulat, nag-anunsyo ang Iran ng $30,000 na pabuya para sa sino mang makakapatay o makakahuli ng isang sundalong Amerikano bilang bahagi ng tumitinding tensyon at labanan sa pagitan ng Tehran at Washington. Ang pahayag ay ginawa ni Iranian Army Chief Amir Hatami na nagsabing may mga Iranian na humihiling ng ganitong reward. Doble naman umano ang halaga kung isang Iranian woman ang makakagawa nito. Kasabay nito, mariing iginiit ng Iran na dapat umalis ang mga puwersang Amerikano sa Middle East habang nananatiling sentro ng tensyon ang Strait of Hormuz, isang mahalagang ruta para sa pandaigdigang oil shipments. Sa kabila ng pabuya, wala namang malinaw na detalye kung paano eksaktong ipatutupad ang reward. Lalo na't ang mga pangunahing American casualties sa kasalukuyang conflict ay nangyari sa labas ng Iran. Sa kabuuan, ang hakbang na ito ay nagpapakita kung gaano nakataas ang antas ng hostility sa pagitan ng Iran at US. Habang patuloy na umiinit ang military confrontation at nananatiling malayo ang posibilidad ng mabilis na diplomatic settlement. Inaakusahan naman ng UNRWA ang Jerusalem Municipality na pumasok ng walang
pahintulot sa mga dating pasilidad nito sa Shuafat Refugee Camp sa East Jerusalem, kabilang ang paaralan, health center at community office. Sinasabi ng UNRWA na pinasok ang mga gusali at sinimulan ng mga kontraktor trabahuhin ang lugar. Itinanggi naman ito ng Jerusalem Municipality na nagsabing hindi pag-aari ng UNRWA ang mga gusali kung hindi privately owned properties na may kasunduan ang munisipyo para gamitin ang mga ito bilang educational facilities. Sa madaling salita, may pagtatalo ngayon kung sino ang may karapatang gumamit sa mga dating UNRWA facilities sa East Jerusalem, matapos ipagbawal ng Israel ang operasyon ng UNRWA sa lugar. Samantala, nakipagkita si Jared Kushner, advisor at son-in-law ni US President Donald Trump kay Hamas leader Khalil al-Hayya sa Egypt para itulak ang pagpapatupad ng bagong Gaza peace plan ni Trump. Pangunahing usapin dito ang pag-disarm sa Hamas, Israeli withdrawal mula Gaza, permanenteng ceasefire at paglipat ng pamamahala sa isang Palestinian technocratic government. Gayunman, may malaking kondisyon ang Hamas. Ayon sa isang diplomat, handa raw itong magsimulang mag-disarm pero kailangan munang hayagang mangako si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na ipapatupad ang plano. Iginiit din ng Hamas ang pagtatapos ng Israeli attacks at pag-atras ng mga puwersang Israeli. Kasabay nito, nakipagkita rin si Kushner kay Egyptian President Abdel Fattah al-Sisi, habang si al-Hayya naman ay nakipag-usap sa Egyptian Intelligence Chief. Layunin ng mga meeting na makuha ang suporta ng mga pangunahing mediator, kabilang ang Egypt, Qatar at Turkey para maisulong ang susunod na yugto ng kasunduan. Pero habang nagpapatuloy ang diplomatic efforts, tuloy pa rin ang Israeli military strike sa Gaza, kaya lalong nagiging komplikado ang peace process. Samantala, nakatakda ring makipagkita si Kushner kay Netanyahu na dati nang nagpahayag ng pagtutol sa ilang bahagi ng bagong roadmap. Sa madaling salita, sinusubukan ng US na basagin ang deadlock sa Gaza Peace Plan. Pero nananatiling malaking problema ang sino ang unang gagalaw. Hamas ba sa pag-disarm o Israel sa pag-atras at pagtigil ng mga pag-atake? Bukod pa dito, nagkaroon umano ang US ng secret back channel sa Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC ng Iran, bago at habang nagpapatuloy ang negosasyon ng Washington at Tehran. Layunin nitong malaman ng US kung talagang suportado ng makapangyarihang IRGC ang mga Iranian negotiators, dahil may pangamba ang Washington na maaaring harangin o isabotahe ng Guard ang diplomatic talks. Ayon sa tatlong source, noong Mayo ay nakipag-ugnayan umano si US Intelligence Chief Tulsi Gabbard sa isang mataas na opisyal ng Iraqi Kurdistan upang alamin ang posisyon ng IRGC tungkol sa mga negosasyon. Ang naging mahalagang impormasyon, sinusuportahan umano ng IRGC ang mga posisyon ng Iranian negotiator, kabilang sina Foreign Minister Abbas Araghchi at Parliament Speaker Mohammad Bagher Ghalibaf. Mahalaga ito dahil ang IRGC ay itinuturing na isa sa pinakamakapangyarihang institusyon sa loob ng Iranian leadership.
Kaya kung tutol ito sa negosasyon, posibleng bumagsak ang anumang kasunduan. Pero kung tama ang ulat, ipinapakita nito na may mas direktang communication channel sa pagitan ng US at isang makapangyarihang bahagi ng Iranian establishment kaysa sa nakikita ng publiko. Sa madaling salita, habang publicly tense ang relasyon ng US at Iran, may lihim palang channel na ginagamit ang Washington para malaman kung seryoso at pinagkakaisa ba ang Iranian side sa negosasyon. At lumalabas na maging ang IRGC ay nagbibigay ng suporta sa kanilang negotiator. Kasabay nito, isang grupo ng senior US officials ang inaasahang bibisita sa Palestinian town ng Qusra sa West Bank na kasalukuyang nasa gitna ng tensyon dahil sa umano'y karahasan at panggigipit ng mga extremist Israeli settlers. Nais umano ng US administration na sumama rin ang mga Israeli officials sa naturang pagbisita para makita mismo ang sitwasyon sa ground. Samantala, sinabi ng ulat na sinisikap ng Shin Bet na makalikom ng sapat na ebidensya laban sa mga suspect na sangkot sa violence sa lugar. Ang planong pagbisita ng US officials ay nagpapakita na seryoso ang Washington sa pagmonitor sa lumalalang settler violence sa West Bank. Sa madaling salita, pupunta umano ang US official sa Qusra para personal na makita ang sitwasyon at ma-assess ang karahasan laban sa mga Palestinian, habang hinihikayat ang Israel na ipakita kung paano nito hinahawakan ang mga insidenteng kinasasangkutan ng extremist settlers.